Kamusta kayo? Ngayong araw pa lang to ay naisipan kong magkulay ng buhok. At ayan nga, pinapakita ko sa inyo kung ano ang instruction. Bali pinaghalo ko nga lang pala yung 1 and 2 tapos minekos-mekos ko yan ng ganyan. At pagkatapos, kailangan pala natin magsuot ng gloves kasi didikit yung pangkulay sa kamay natin at mahihirapan tayong tanggalin. Kaya make sure na lagi kayong mag-gloves. O nga pala, may bigla akong narinig dyan. Pero dinedma ko na lang kasi ayokong matakot pa. Kaya eto, inumpisahan ko na yung pagkulay ng buhok ko. Bumilang nga rin pala ako niyang plate na yan na pangkulay. Pero hindi ko na rin gagamitin yung plate kasi maganda naman yung pump na kasama dun sa box ng pangkulay. Kaya brush na lang yung gagamitin natin. At eto nga, inuumpisahan ko ng lagyan ng pangkulay, yung root. Kasi dapat unahin natin yung root dahil mahirap talaga siyang pulayan. Matagal siyang kapitan ng pangkulay. Kaya kung magkukulay kayo, unahin nyo muna yung root. Tapos ibabad nyo siya ng 30 minutes para masigurado nyo na yung loob ng buhok nyo is may kulay at hindi yung labas lang. Magbasa rin pala kayo ng mga instruction kasi minsan magkakaiba kung ilang minuto mo siyang ibababad. Pero yun nandito sa akin, 30 minutes yung nakalagay. Kaya 30 minutes ko siyang ibababad muna. At tapos ko na nga palang lagyan yung sa harapan. Kaya naman nilalagyan ko na nga yung sa likuran. Kailangan kasi even yung pagkakalagay ko. Kasi dyan talaga ako maraming puti dun sa may likuran. Lalo na kapag tinatali ko yung buhok ko, kitang-kita talaga siya. Kaya naman hayan mabusisi ko siyang ginagawa. At hayan na nga natapos ko na siya kaya nagtatanggal na ako ng gloves. Sa pagkakataong kasi nito, naisip ko na rin kasi na bumaba habang nagbababad ako ng buhok ko. Maghuhugas na rin ako ng platong pinagkainan namin kaninang lunch. Medyo tinamad kasi ako kanina. Inuna ko kasi yung tulog. Kaya naman ito, magmamadali ako ngayon sa paghuhugas. Matapos kasi nito, gusto ko rin maging flexible. Gusto ko na rin sanang magluto ng dinner. Kaya kinuha ko na rin yung nilabas kong baboy kanina. Bali, inuhugasan ko nga lang siya tapos lalagyan ko lang siya ng mga seasonings. Paminta, paprika, bechin, at saka salt lang yung ilalagay ko. Oo nga pala, masarap din nga pala siyang lagyan ng garlic powder. Kaya naman ayan, tinaktak ko na yung powder dito. Sa sobrang taktak ko nga, naibuhos ko pang lahat. At ito naman, ganito lang siya, ipiprito ko lang siya. Pagkatapos, hahayaan ko lang muna siya dyang magtalsikan. Tatakpan ko na lang muna siya habang iinitin ko muna yung kaning lamig kaninang lunch. Di na kasi ako magsasaing. Pagkatapos pala nito, ayan hinihiwa ko na yung talong. Medyo nang hinayang nga ako dito kasi nabulok na siya. Pero tinanggal ko lang yung sira, tapos tinira ko na lang yung maliit na pwede pa. Ganun din ba kayo? Sayang din naman kasing itapon lahat, diba? Sinabay ko na nga rin pala itong isang talong dito sa may pork. Kasi naman kung aantayin ko pa siyang maluto, siguradong matatagalan ako. Kaya naman pinagsabay-sabay ko na sila. Ito nga pala't magre-refill pa ako ng tissue. Dito ko nga lang pala tinatago lahat yan. At magmamadali na talaga ako. Kasi kailangan ko pa nga umakyat sa taas. Kasi lalagyan ko pa nga yung ibang natitirang buhok ko. Nagulat pa nga ako dyan kasi kumalat yung pangkulay dun sa may tenga ko. Pero deadman na lang kasi nagmamadali na talaga akong tapusin to. Kailangan ko kasi ulit tong ibabad. After nung 30 minutes kanina, ibababad ko ulit siya ng 10 minutes. Para naman yan dun sa mga ilalim ng buhok. Para naman even yung pagkakakulay natin. Medyo kinakamay ko na nga para mapabilis tayo. Kinakailangan ko kasing bumaba kaagad. Baka kasi masunog yung niluluto ko. Buti na lang pala naisipan kong kamayin na lang to. Kasi talaga namang napabilis yung ginagawa ko. At eto nga, nilalagyan ko ulit yung sa ibabaw. Para sure na sure tayo. Nang madali na nga akong bumaba dito. Kala ko kasi masusunog na yung niluluto ko. Hindi pa naman pala. Kaya ito, nag-aantay na naman ako. Inip na nga ako nito. At habang inaantay ko yan, naglagay nga pala ako ng cup dito sa ulo ko kung napansin nyo.
Hindi ko na nga pala nasabi sa inyo, ang bilis kasi ng video na to. Ayan, isa-isa ko na nga nilalagay yung talong para naman habang naluluto yung baboy, kasabay niya na rin maluluto yung talong. Umakyat na nga muna ako dun sa may taas. Pala ko na rin kasing linisin yung mga kalat ko. Mahirap kasi kung nakapagpahinga ka na tapos pag akyat mo may lilinisin ka pa pala. Kaya naman binalikan ko na to, tatapusin ko na para isahan na talaga. Talaga namang flexible na flexible yung peg ko dyan. Medyo nahihirapan na nga ako pero carry lang. Hindi ko naman masyadong ramdam. Sigurado mamaya yung pagod ko nito, doon ko palang mararamdaman. Eto nga't bumalik na ako at hinihiwa ko na nga itong baboy. Kasi ibabalik ko ulit siya dun sa may kawali. Gusto ko kasi luto pati yung loob. Habang inaantay ko nga yan, hihinaan ko lang pala yan tapos mamaya aanlawan ko na rin yung buhok ko. Nakapagbaba na rin pala ako nung lumang towel. Kapag bago kasi yung gagamitin natin baka kumapit siya. Ito na nga't kinuha ko na yung towel at nagpunta na ako sa CR. Medyo tumitingin pa nga ako sa camera nito kasi naman kalahati lang yung nakukuha sa akin. Ito nga't inumpisahan ko na, ilalagay ko na nga pala yung conditioner na kasama. Sabi kasi dun sa instruction, hindi daw siya pwedeng banlawan ng conditioner o shampoo. Ito lang daw yung pwedeng gamitin. Tapos after 15 days, gagamitin ko naman yung isa pa. At ito na nga, natapos ko na. Kaya naman, nagsimula na kaming kumain. Sa mga punto na yan, ramdam ko na nga yung pagod ko. Pero carry lang. Mamaya naman, magpapahinga na rin ako. Ewan ko ba naman kasi kung bakit nagpaka-flexible ako ngayong araw na to. Tinatamad kasi ako halos bumangon kanina. Kaya naman lahat ng mga gawain ko na delay na. Eto nga at enjoy na enjoy yung kasama ko sa pagkain niya. Pinas forward ko na nga. Kaya ito, nag-i-skincare na rin ako. Sinabay ko na siya lahat para mamaya matutulog na lang. Ito nga at hirap na hirap akong tanggalin yung tinry kong mascara kanina. Ang tagal na nga pala nun sa cabinet ko, ngayon ko lang pala na-try. Super ganda nga pala nun, kaya lang ang hirap niyang tanggalin. Kaya naman hayan, todo effort talaga ako sa pagkuskos ng mukha ko. Naghahanda na nga rin pala ako nitong i-blower yung buhok ko para naman makita ko yung result. Pero bago yan, mag-spray muna tayo nitong heat protection para naman hindi masira yung ating buhok. Numpisahan ko na nga palang i-blower tong buhok ko at habang binoblower ko siya, nakikita ko na nga yung result at alam ko ngang maganda yung kakalabasan nito. Tuwang-tuwa nga ako dyan kasi nung pagtingin ko, hindi ko na nga nakikita yung mga makukulit na puting buhok dyan sa ulo ko. Kayo ba gusto nyo rin bang magkulay? Suggest ko na kayo na lang ang gumawa para hindi na kayo magastusan. Okay din naman yung result. Basta magbabasa lang kayo ng instruction. Tapos gagayahin nyo lang kung ano talaga yung mga nakasulat doon. For sure, makakatipid talaga kayo sa gastos. Hanggang dito na lang po ang video na to. Marami pong salamat sa mga nanood. Bye-bye!